Okay mga kababayan, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mamapanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si dating Senador Trillanes, tinawag na krong-krong si BP Sara. Antindi naman. Wala nang maibanat, krong-krong na lang. Hindi raw po karapat-dapat na maging presidente si BP Sara dahil ito po ay isang krong-krong. Yung mga Kabisayan po, mga Bisaya po, alam po yung ibig sabihin ng salitang krong-krong. Wala po sa wastong pag-iisip. Grabe ka naman, sir. Wala ka lang maibira. Krong-krong na lang. Pag-usapan din po natin, ito pong tinuran nito ni Laila De Lima, na reaksyon niya po dito sa mga sinabi ni Ann Curtis. Sabi po ni De Lima, ay hindi raw nararapat. Hindi raw sila nilikha. Hindi sila ginawa para pagnasahan. Wag mo idamay si Ann Curtis. Kung ikaw hindi mo na kung ikaw hindi mo naunawa, hindi mo matanggap na hindi ka nilikha para pagnasahan, wag mo idamay si Ann Curtis. Kung kailanman hindi ka nakaranas na ikaw ay pinagnasahan ng kalalakihan, wag mong idamay si Ann Curtis. Yan po at iba pang mga balita pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin tong mga... aray ko. Alam nyo, nakakatuwa po si Ann Curtis, no? Parang ano na po siya eh. Ikaw na ba ang tagapagtanggol ng kababaihan ngayon, Ann Curtis? Okay lang naman na tagapagtanggol ka ng kababaihan kung ikaw ay tapat, no? Naniniwala ay meron pa pala si Edgar Arice. Nawala na po ng committee sa Kamara. Natatandaan ko ganyan na ganyan din po ang ginawa nila kaya then Congressman Rodante Marcoleta, nung congressman pa po si Marcoleta, dahil po sa katatanggol niya kay BP Sara, tinanggalan din ng mga committee. Kaya nga po pati dun sa committee nakalimutan ko na, public accounts ba? Basta yung committee na pinamumunuan ni Chua, Congressman Chua, tinanggal din po rin si Marcoleta. Kaya may time po hindi na siya pwedeng magsalita eh. Okay. So, yan po ang napapala ng mga bumabatikos sa mga ginagawa ng mga Marcoses. Hindi lang kayo tatanggalin sa inyong, hindi lang po tinanggal si Arice sa kanyang pagiging senior deputy minority leader. Tinanggal po sa lahat ng kanyang komite. Grabe, no? Wala pong tago-tago tong gobyerno na to. Bumatikos ka. Bawal kaming batikusin. Yun po ang gustong ipahiwatig. Okay. Unahin na po natin tong mga una sa balita. Paulit-ulit po si Lacson. Ngayon po, meron na namang bagong mga post si Lacson. Tuloy-tuloy po yung paninira ni Lacson dito po sa 18 ex-Marines, no? Pinagpipilitan ni Lacson ngayon, may sinasabi po siya na pag mahina ka magkwenta, wag ka na. Parang pinapaniwala tayo ni Lacson na napaka-imposible na ma-deliver yung 805 billion. Yan po ang bagong tokis ni Lacson, no? Pag hindi ayon sa kanyang kwenta, imposible daw na nakapag-deliver itong mga ex-Marines na to
ng halagang 805 billion pesos cash. Kaya daw kung hindi sila marunong magkwenta, kung gaano kalaki yung 805 billion ay hindi sila dapat paniwalaan. O wag na silang dapat magsalita. Alam mo, Senator Ping Lacson, pare-pareho tayong hindi mathematician. Ikaw rin, hindi ka rin mathematician. Kung ikaw lang ang nagkwenta niyan, hindi yan nakabase sa science, no? Yang sinasabi mo na hindi posible. Nagawa nga nila. Kahit na ano pa po, ang akala kasi nila Lacson at ng iba pang mga tagapagtanggol ni BBM, ang akala po nila magsalita lang sila na magsalita sa media. Mag-post lang po sila na mag-post sa kanilang FB, sa kanilang X account at iba pang social media, naniniwala na yung mga tao. No? Hindi po. Si Auntie Claire, kilala mo naman siguro, Senator Lacson, si Auntie Claire. Si Auntie Claire, halos araw-araw yan na nagsasalita para sa mga Marcos, hindi pa rin naniniwala sa kanya yung mga tao. Ang tingin na nga ng mga tao ngayon kay Auntie Claire, siya po yung tagapagpakalat ng mga mali-maling impormasyon. Ngayon, Lacson, tila sinusundan mo lang yung mga ginagawa ni Auntie Claire. Atake, magpo-post ka para hindi na maniwala yung tao. Hindi po eh. Simple lang po ang gawin ninyo. Pasimplihin nyo lang ang buhay. Kayo nga, hindi nyo pa maipaliwanag yung 805 billion na hindi kaya eh. Kahit na ano pong sabihin ninyo, magpaliwanag kayo ng logic. Mas simple po ang logic ng taong bayan. Pinapaliwanag ng mga vlogger ng Duterte na ang trabaho, pangunahing trabaho ng Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng mga katiwalian, lalong-lalo na ng korupsyon sa gobyerno. So, isa lang po ang nakikita namin. Sa lahat po ng dinadaldal ninyo, hindi kayo gumagampan ng trabaho. Magtrabaho kayo, Senator Ping Lacson, sa Blue Ribbon. Mag-imbestiga kayo. Nagpapa-imbestiga yung 18 Marines. Doon lang namin makikita kung nagsisinungaling o hindi. Marunong po kaming makatunog. Pag yan po nangungo sa mga tanong ninyo dyan sa Senado, alam din namin na yung tinataranta nyo lang. Alam din po namin na yung mga tao ay nagsisinungaling. Hindi po simpleng pagka tinaranta nyo at nataranta, naniniwala na kami na sila po ay nagsisinungaling. Malalaman po namin yan pag inconsistent yung mga sasabihin nila sa Senado. Kaya tama na po yung mga palipaliwanag. Marunong po kaming umintindi. Mag-conduct po kayo ng inquiry, mag-conduct po kayo ng investigation. Imbitahin nyo tong 18 ex-marines. Tapos ang kaso. Tsaka nyo pagpasyan. Okay. Hindi po na kami makukuha yung mga taong bayan. Hindi na po yan makukuha sa tokes ninyo at sa tokes ng media. Mas naniniwala po kami. Dati naniniwala kami, bias yung media. Dati naniniwala kami, ang media po ay anti-Duterte. Nasabi pa nga po minsan ni Senator Marcoleta, bayarang media. Ngayon po, sinabi pa ng mga 18 ex-marines. Alam nyo, kung ako sa media, nababansagan na rin lang ako na kami ay bayaran. Hihikayatin ko na. Ang tanong ko kagad kay Lacson, Senator Lacson, pati po kami nadadamay na po. Kung ako hindi bayarang media, ganito ang itatanong ko sa mga press con kay Lacson. Pwede po ba, Senator Lacson, na mag-imbestiga na kayo? Kasi pati kami na pagbibintangang bayarang media. Wala po nagtatanong. Wala po nag-i-insist na
Imbestiga na si Lacson. 'Di ba? Yun lang po yun. Pag hindi kayo nag-imbestiga, dalawa lang po yan. Ayaw nyong malaman ng katotohanan or kayo po ay mayroong pinagtatakpan. Wala na pong iba. Punta na po tayo sa ibang balita. Eto na po. Yung sinasabi po nito ni Trillanes na si BP Sara daw po ay krong-krong. Alam niyo po, may kaso ng impeachment si BP Sara. Nagbotohan 50-1. Bakit hindi pa rin kayo kampante na si BP Sara ay hindi makakatakbo? Alam nyo kasi na hindi nyo, kung nauuto po yung mga congressman, malamang mahirap pong utuin yung mga senador. Kasi nakasalalay, lalo na po sa 8 senador na tatakbo ng re-election, nakasalalay po yung boto nila kay BP Sara kung sila ba ay pabor o acquitted si BP Sara. Nakasalalay po dyan yung kanilang re-election bid. Alam na po natin na majority po, halos buong Mindanao po, solid kay BP Sara. At pag nakita po ng mga taga Mindanao na sila po ay kinonvict nila si BP Sara, goodbye na ang kanilang re-election bid. Mahirapan po silang makakuha ng boto sa Mindanao. Ganun din po, malaking porsyento ng Visayas. Ganun din po, no? Mahirap po silang makapenetrate sa Visayas. Ganun din po sa NCR. Halos buong Pilipinas na. Doon na lang sa Northern Luzon. Pero doon nga sa Northern Luzon, marami na rin po dyan ang Duterte na rin. Hindi po dahil sa magaling mangampanya si BP Sara. Ano ang sabi ni Erese? Hindi yung paninira sa mga Marcos o hindi yung sinasabi niya nagpapalakas kay BP Sara. Ang nagpapalakas kay BP Sara, yung kapalpakan mismo. Yung kapalpakan mismo ng administrasyon ni Marcos. Kaya ang sukatan lang ng mga tao, eto, palpak to. Sino ang alternative natin sa kapalpakan? Si BP Sara. Dahil meron ng karanasan ang mga tao sa pamumuno ng Duterte. Eto po, i-remind lang po natin, baka nakakalimot na po tayo lahat. May maganda pong sinabi rito si Perbos. Ito, isang parte lang po to ng pamumuno ni Duterte. During Duterte's time, they were able to find a way to lower taxes through train law. Correct na correct po yan. Yung mga teacher, marami sa teacher, walang tax dahil dyan sa train law. Yet they passed the laws on universal tertiary education. Nagkaroon po ng libreng edukasyon ang mga sa college nung panahon lang po ni Tatay Digong. Universal healthcare. Yan po yung mga malasakit center ni Bongo. And build. No other admin has been more productive with less resources. Konti lang po yung resources ni Tatay Digong pero sulit na sulit. That's what fiscal responsibility do. No lavish drug and concert parties, no steak caviar, lobster in Malacanang, ad rehab of Boracay and Manila Bay, not to mention the overall peace and order during his time. Ilan lang po yan sa nababanggit natin na ginawa ng Duterte administration. Yan po, nasaksihan po yan ng mga Pilipino. Kaya they're longing, no? Hindi na po mabubura sa utak natin, tahimik na ang kapaligiran, taliwas sa gustong palabasin nila na panahon ni Duterte. Nakakatakot mabuhay sa Pilipinas. Talagang nakakatakot mabuhay sa Pilipinas sa panahon ni Duterte kung ikaw ay kriminal. Pero kung matinong tao ka, kung ikaw po ay sumusunod sa batas, mayroon pong kapanatagan
ng kalooban nung panahon ni Tatay Digong. Kahit na ano pa ang sinasabi sa ICC, naramdaman natin ang kapayapaan sa ating mga lugar sa panahon ni Tatay Digong. Nasaksihan natin ang mga tunay na proyekto ng build. Ang lalaki po. Mulagat na mulagat. Kayong mga taga Cebu, nakita nyo yung CCLEX. Kayong mga taga Davao, kita nyo ngayon yung Bukana Bridge. Kayong mga taga Metro Manila, nakita po ninyo yung yan pong Skyway. At sari-sari pong highway, pagpapaganda po ng mga ating mga paliparan, seaport, etc. Napakaraming build. Panahon po ni Tatay Digong, nagkaroon po tayo ng golden age ng ating Philippine infrastructure. Tinalo niya po lahat ng presidente, kahit po yung 20 years na nungkulan. Tinalo ng 6 na taon ni Tatay Digong. O ngayon, sasabihin lang, yan po ang dahilan kung bakit po, nawala yung, nabura ko yung kodigo ko. Yan po ang dahilan kung bakit po nananabi kami sa Duterte. Kaya kahit anong paninira ninyo hanggat palpak si BBM, hindi po bababa ang rating ni BP Sara. Hanggat palpak. At yung lahat po ng presidential contender ay lahat po nilinya na nila ang sarili nila, nakakampi ng mga Marcos. Kaya wala na pong pagpipilian. Okay, punta na po tayo rito sa sinabi ni Trillanes ulit. Sabi po ni Trillanes, ito po ay krung-krung daw si BP Sara. Alam na natin ng mga kabisayaan kung anong krung-krung, may tama sa utak. Ito po ang pahayag ni Trillanes. Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Yan po ang sinabi ni Trillanes. Kaya, ito po, pinipresent ni Trillanes na hindi karapat-dapat si Sara Duterte na maging presidente dahil siya ay krung-krung. Di ba? Meron saltik. Ayon pa kay Trillanes, yan daw ang napupunan niya. Alam mo, Trillanes, doktor ka rin ba? Hindi mo pwedeng sabihin yung isang tao na may tama sa utak kung ikaw lang ang nag-observe. Maliban na lang kung doktor ka. Meron daw rin nagsasabi sa kanya yan pag may nakakausap siya. Yan din daw ang reaksyon. Baka doktor yung nakausap ni Trillanes. Doktor ba yung nakakausap mo? Hindi. Mga sundalo. Yan din daw ang sinasabi ng mga nakakausap niya. Pwede, hindi ka otoridad para sabihin yung tao may tama sa utak o wala. Dahil lang sa iyong obserbasyon. Mukhang normal naman po ang aming Vice President. Nakita nyo, meron pa siyang programa ngayon ibalik ang tapang at malasakit. Normal naman. 2 oras. Yung programa. Yung ibang mga nanonood, inulit pa. Hindi pa nasihan sa isang pasada. May mga umulit pa. Ikaw talaga yung magsasabi na hindi normal si BP Sara? Bakit daw may mga galit? Alam niyo po, yun nga po yung normal si BP Sara Normal po na nagagalit yung tao. Bakit nanununtok? Wala na tayong magagawa dyan. Kung wala pong audio, Angel, medyo ilakas mo lang yung tenga mo. Kasi ikaw lang nagsabi na walang audio. 2 kayo ni Meski Cats. Audio. Wala raw bang audio? 3 na nagsasabi na walang audio. Ito bang 3 ito napagkatuwaan lang ako? O pati si Ryan, teka muna, bakit nawala yung audio natin? No audio ba talaga? Meron naman. Walang sounds.
Talaga? Okay lang audio. Bakit pati si Sisi Ryan nakikisama na sa walang sounds? Matagal ka na rito, Sisi Ryan. Bakit nakikisama ka dyan sa no audio? Sige, balik na tayo. Meron naman pala. Okay. Balik po tayo rito sa sinasabi natin. Yung Pakitrillanes, no? Dahil yung nakakausap niya raw mga sundalo, ganun din daw ang obserbasyon na parang mayroong something kay BP Sara. Wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa dyan kung sa tingin nyo may something si BP Sara. Okay. Pangalawang punto po ni Trillanes, inaakusahan niya rin po itong mga Duterte ang nasa likod nitong 18 ex-Marines. Alam niyo po, tahasan ko po sinasabi sa inyo, bakit ba ayaw niyong maniwala na ito po ay tauhan ni Saldico? Okay pa sana kung sabihin niyo na tauhan niya ni Saldico, natural. Galit na si Saldico kay BBM, baka maniwala pa sa inyo yung mga tao. Tauhan ni Saldico? Sasabihin nyo na ang may kagagawan niyan mga Duterte? Masyado na pong maraming iniintindi yung mga Duterte. Ang mga Duterte po hindi po sanay sa mga pailalim. Ang mga Duterte po ina-announce nila yung ginagawa nila sa inyo. Halimbawa kay Madriaga, ina-announce sila na sinasampahan namin ng kasong perjury. Bakit? Bakit nyo po sasabihin na ito po ay kagagawan yung paglantad na yan? Hindi po ganyan magtrabaho ang mga Duterte, harap-harapan. Wala po sa kahit nga tignan nyo nga sa ICC nga, ano ba yung mga ebidensya nyo laban kay Tatay Digong? Ang sinasabi nyo kay Tatay Digong, yung mga ebidensya di umano ng mga kalaban ni Tatay Digong sa ICC, buwat sa mga sinasabi ni Tatay Digong. Isa sa mga dahilan ng ICC bakit hindi pinapalaya si Tatay Digong, kasi nagjo-joke si BP Sara na itatakas nila si Tatay Digong, o to that effect. Hindi po ganyan magtrabaho yung mga Duterte, harap-harapan po. Hindi po pailalim. Sino po ba paniniwalaan ko? Angel Santos. Lahat po nagsasabi na okay yung sounds. Tapos pinagpipilitan nyo na hindi okay ang sounds. Ano po gagawin natin? Ititigil ko ba to? O itutuloy? Kasi po, hindi mo ako niloloko. Sasabihin mo, hindi mo ako niloloko. Kaya nga po, baka naman, naka-off lang yung sounds mo o kung ano pa man. Tignan mo lang. Madali lang naman Iilan lang kayo tapos lahat nagsasabi okay. Huwag ka na magsabi na hindi mo ako niloloko. Makinig ka rin dun sa iba na nagsasabi na okay naman. Parang may pakiusap pa siya Hindi kita niloloko. I-refresh nyo na lang po sa mga hindi po nanloloko. I-refresh nyo lang po. Okay. Para hindi baka totoo naman minsan kasi nangyayari yan 'di ba? Mag-refresh lang po kayo. Ikalawang punto ni Trillanes. Bukod dun sa krung-krung, yun nga,
yung nasa likod daw nito, yung mga Duterte, hindi po ako naniniwala. Bakit ba ayaw nyo nilang sabihin na nasa likod niyan si Saldico? Kitang-kita naman eh. 'Di ba? Kitang-kita naman po na si Saldico bumabanat na kay Martin Romualdez at kay BBM. Hindi po ba mas nakakapaniwala? Hindi po ba mas nakakapaniwala na ang ibintang nyo sa 18 ex-Marines ay kagagawa ni Saldico? Di ba mas magandang paniwalaan ng tao yun na ang nasa likod nito ay si Saldico? Kaysa sasabihin nyo, kaya po kayo, nawawala na po yung tiwala. Kaya lahat ng sabihin ni Trillanes, duda na ngayon lahat ng tao. Kasi sa mga walang kabagay-bagay, tinitira na, baka hindi mo pa nalalaman, Trillanes, baka nasa busy ka sa pagkausap sa mga taga-ICC. Ipapaliwanag lang namin sa iyo. Naglabas na po ng serye ng mga video si Saldico laban kay Martin Romualdez at kay BBM sa First Family. Gusto nyo maging kapanipaniwala kayo, pero hindi po kapanipaniwala yung sinasabi nyo. Okay, punta po tayo sa ikatlo. Ano na nga yung sinabing ikatlo ni Trillanes? Yun. Baka raw pag nalaman ng tao yung mga ebidensyang hawak nila, talagang hintayin daw natin na ilabas ni Trillanes yung ebidensya nila. Diyos ko, meron pa pala kayong tinatago. Meron pala kayong malakas na ebidensya. Bakit Mary Grace Piatos lang ang pinapalabas ninyo? Naghihiring na sa HOR. Wala rin silang mailabas na ebidensya doon. Panay Mary Grace Piatos na pinakamatindi, tsaka yung kay Madriaga. Ano pa ba ilalabas ninyo? Meron pa raw silang ilalabas na bank account at tsaka kung ano-ano pa. Hihintayin na lang namin. Ngayon po, ito pong paglalabas ni Trillanes na krong-krong na lang si BP Sara. Katunayan po yan na wala na po silang maibato. Ganyan po sila kadesperado. 54-1 na. 54-1 ang botohan. Walang impact. Alam nyo kung ano lang katapat ng 54-1? Nag-broadcast lang po si BP Sara ng nag-episode 1 lang po ng Ibalik ang Tapang at Malasakit. Burado na kung bakit pumirma sila ng 54-1. Alam nyo ang nasa utak ngayon ng mga tao, bakit may botong 54-1? Hindi po dahil kakumbinsi-kumbinsi yung mga argumento nila. In fact, ang argumento lang nga nila doon, wag muna natin pag-usapan ng ebidensya kasi tignan lang natin kung tama ba ang narration na meron talagang bintang, meron talagang attach na ebidensya. Sa ibang araw pa rin yung ebidensya. So ano po pinapakita dyan? Hindi talaga malakas yung ebidensya nyo kay BP Sara. Lalabas ba si Trillanes na krong-krong lang? Si Trillanes kasi nagbibigay sa kanilang lahat ng script eh. Pustahan tayo, lalabas na po yan, yung mental health na ni BP Sara. Tandaan nyo po yan, dahil nilabas na ni Trillanes yan, yan na po ang ilalabas nitong mga congressman. Pag nagsimula na po yung pagsusuri nila ng ebidensya, ilalabas na nila yan na fit ba si BP Sara sa pagiging presidente, etc., etc. Okay, punta na po tayo rito sa mainit na usapin dito kay Ann Curtis. Hindi mo, Ann Curtis? Isa lang uli ang tanong ko sa iyo, Ann Curtis. Ikaw pala ay tagapagtanggol ng kababaihan. Congratulations. Lahat siguro naman ng babasto sa kababaihan ay pagtatanggol mo. Ito lang ang tanong ko sa iyo. Bakit nariyan ka at nariyan ka sa programa na ang co-host mo ay si Bohong Navarro? Wala na ako ibang tanong sa iyo. Wala akong pakialam
sa mga sinabi nyo. Kasi sa totoo lang po, hindi ikaw ang star ng Noche Buena dun. Nabanggit ka lang ng 1 segundo ni Bong Suntay, Congressman Bong Suntay, para ipagtanggol si VP Sara. Hindi po ikaw ang laman ng usapin. Nabanggit ka lang dahil kay VP Sara, hindi ikaw ang tinitira. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, makakababaihan ka pala. Bakit pumapayag ka na ikaw, katrabaho mo si Bohong Navarro? Yun lang. Hindi mo ba nabalitaan si Bohong Navarro? Kung ano mga pinaggagawa niyan? Ano mo lang, manood ka lang sa mga post ni Kat Alano. At saka sa mga balita. Remember Dennis Cornejo? Natatandaan mo ba yan, Ann Curtis? Kung madidirihin ka pala sa mga gumagawa ng hindi maganda sa babae, ayaw mo pala nun? Bakit ganun ka na lang kumakapagbiruan kay Bohong Navarro? Ayaw mo pala sa mga lalaking maliit ang tingin sa mga kababaihan. Ito po, si Laila de Lima naman. Okay na tayo yan. Last ko na yan kay Ann Curtis. Hindi naman kasi, alam nyo, sa totoo lang, si VP Sara po yung ini-impeach. Pinagtatanggol ni Bong Suntay. Ginawa niya lang halimbawa si Ann Curtis dahil kapanipaniwala na pagnanasahan mo si Ann Curtis. Dahil dyan, sumagot po si De Lima. Tindi, oh. Ito po ang pinakamalapit na sagot sa lahat po ng tungkol dito. Sabi ni De Lima, iginiit na hindi sila ginawa para pagnasahan. Tama ka naman. Yung mukha mo malamang. Okay, ngayon lang po ako sumasang-ayon sa inyo, Congressman De Lima. Tama po kayo dyan. Malamang hindi po kayo nilikha para pagnasahan. Pero wag niyong idamay si Ann Curtis. Ikaw, si Conti, sino pa ba? Si Franz Castro. Yan. Pwede po kayo doon sa kategorya na hindi kayo ginawa para pagnasahan. Pero sila Ilago, si Ann Curtis, wag nyo na isama sa inyo. Sabi po ni De Lima, women are not objects. We are not accessories to someone else's insensitive jokes and remarks. We are not tools for another person's satisfaction. Tindi, palakpakan natin. Tama ka naman dyan, De Lima. Teka, tanong ko nga pala, babae ba yung asawa ng driver mo? Ayaw mo bang masasaktan yung kababaihan kaya nagre-react ka? Nasasaktan ba kayo sa sinabi ni Bong Suntay? Sinabi lang yun, De Lima. Ikaw ba, ano ba ginawa mo sa asawa ng babae? Asawa ng driver mo? Hindi mo ba siya sinaktan, De Lima? Ikaw na may posisyon. Ikaw na senador. At yung kasama mong driver, sa tingin mo, hindi mo sinaktan yung babaeng asawa ng driver mo? Antindi mo magtanggol sa kababaihan. Wag ka na dahil umamin ka naman na yan ay may frailties of a woman. Total, pinagtatanggol mo si Ann Curtis na anak ni Res Curtis. Ang tanong, hindi ba babae? Hindi ba nasaktan yung asawa ng driver mo? Talaga nga naman, no? Kumbaga,
Huwag niyong tignan yung ginagawa ko. Pakinggan niyo lang yung sinasabi ko. Pero huwag niyong silipin. Huwag niyong silipin ang aking ginawa sa kapwa. Pakinggan niyo lang yung aking sinasabi dahil ang sinasabi ko ay tama. Pero huwag niyo na pong silipin ang aking mga ginagawa. Hindi ka ba nakasakit ng kababaihan? Dilima? Tindi mo. Babae rin yung asawa ni Dayan. May anak ding babae yun. Ano ba tawag sa'yo ng anak ni Dayan na babae? Senator? Boss? O tita? Antindi magmalinis sa salita ng mga to. Ang lilinis nyo. Wala kayong ginawang mga walang bahid ng karumihan. Alam nyo po, okay na yung manahimik na lang kayo eh. 'Di ba? Kaya namin kayo nababanatan kasi pumapalag pa. Isa pa yan si Clavio. Biruin mo, payuhan niya. Pinapayuhan niya si Ilago. Sabi niya kay Ilago, aba, huwag kang pumayag. I-demanda mo yan si Yesyo. Dahil sinabihan niya si Ilago na pinagnasahan. Pinakakasuhan ni Clavio si Topacio kay Ilago dahil daw nabastusan. Ano ba ginawa mo kay Sara Balabagan? Anak ka ng tatay mo. Buti nga, nag-born again si Sara Balabagan. Kung hindi pa nag-born again yun, hindi pa namin malalaman eh. Hindi talaga, no? Kung sino pa po yung mga totoong nanghalay, sila pa yung may ganang magsalita ng kung ano-ano. Alam mo, Clavio, kung sa ibang bansa mo ginawa yan, na natuklasan ng mga network sa ibang bansa, wala ka ng trabaho ngayon. Palibasa, yung network mo, okay lang sa kanila. Di ba? Yan network din nila yung sa network din ni Arnold Clavio, yung nagsabi ng yung anak ni Ninyo Mulak, mga director din dyan sa network nyo. Ganun talaga eh. Sama-sama kayo dyan. Kaya hindi nyo nakikitang mali yung ginagawa ni Clavio. Sa kanila, okay lang na gawin nyo. Huwag nyo lang sasabihin. Si Suntay kasi, yung iniisip niya, sinabi niya eh. Eto sila, ako hindi ako magmamalinis, Clavio at De Lima. Dahil alam ng buong mundo. Hindi po si Ninyo Mulak po yun. Anak po ni Ninyo Mulak. Aga Mulak wala pa pong tumatarantado sa anak ni Aga Mulak. Sa anak po ni Ninyo Mulak, mga direktor kasi hindi nagpakilala yung bata eh. Ang gusto ng bata, lumikha siya ng sarili. Hindi nila alam na anak pala ni Ninyo Mulak. Ang babait ninyo. Arnold Clavio at De Lima. Wala kayong dungis, pera biro. Kayo pa talaga mga nagsasalita ng ganyan, na nakala mo. Hindi nito ni De Lima, hindi kami ginawa para pagnasahan. Talaga. Hindi kami magnanasa sa'yo. Talagang ganyan ang buhay. Sinong gusto nyong araw-arawin ko? Ito po ang uso ngayon. Hanggat may pumupuna po sa mga taong naglilinis-linisan, maaalala ko po lagi si Clavio at si Buhong Navarro. Hindi po mawawala sa isip ko yan. Kasi ang babait nila eh.
Buti pa si Bohong Navarro kahit papano. Sayaw-sayaw lang, hindi na nagsasalita ng tungkol sa mga kababaihan. Iba pa nga yun si Jonel, di ba? Di ba yung si Jonel, iba pa yun? Kaya wag nyo nang problemahin kung inaaraw-araw ko si Clavio. Kulang pa yan. Ba't nagsorry na ba yan si Clavio sa mga ginawa niya? Baka hindi nyo rin po alam, halos araw-araw po, pumunta po kayo sa kanyang Instagram. Araw-araw pong binabanata ni Clavio yung mga Duterte. Hindi naman literal na araw-araw, halos araw-araw. May banat yan sa mga Duterte at Duterte allies. Baka kala nyo bait-baitan lang yan. Pero walang banat sa mga magnanakaw. Tapos sasabihin nyo sa akin kung bakit ko inaraw-araw. Wala tayong pakialamanan. Maghanap din kayo ng babanatan nyo araw-araw. Gusto kong tirahin araw-araw putya. Ipokrito kasi. Alam mo na nga may mga ginawang mga alam mo na. Tapos magsasalita pa na akala mo mga banal. Doon na nakakaasar eh. Ako hindi po ako nagsasalita na parang banal ako. Hindi ko po ipagmamalaki ng mga ganyan. Yung mga ganyang mga wala namang ginawa si Suntay. Pinagtanggol ni Suntay si BP Sara sa impeachment. Masama po ba yun? Pinagtutulungan si BP Sara ng mga congressman? Kaisa-isang nagtatanggol? Hindi nyo pa susuportahan? Tayo po, kung may isang nagtatanggol kay BP Sara out of 55, kailangan naman makaranas sila ng suporta mula sa atin. Mahirap po yun, mag-isa ka nagtatanggol. Okay, saan na tayo? Tapos na tayo rin kay Dilima. Ann Curtis, kung ang pahayag mo ganito, maniniwala ako sa iyo. Ako ay magbibitiw na sa Showtime. Showtime ba 'yon, yung kalaban na Itbulaga? Maniniwala lang ako na para ka sa kababaihan kung ganito. Ako ay magbibitaw na sa Showtime kasi ayaw kong makasama ko ang isang tao na alam ng buong Pilipinas na may mga ginawang kalokohan sa mga kababaihan. Yan, maniniwala ko sa'yo. Hindi na kita titirahin. Between Bong Suntay na nagsalita lang para ipagtanggol si BP Sara, nabanggit lang yung pangalan mo para mas kapani-paniwala na pinagnanasahan ka. Yung sinabi niya, out of context nyo na lahat eh. Hindi ikaw binabanatan bilang kababaihan. In fact, yung talagang mataas pa tingin sa'yo dahil kahanga-hanga ka eh. Ang sinasabi niya, hindi impeachable yung nasa isip lang. Walang krimen kung nasa isip lang. Dahil ang sinabi ni BC Sara, ini-imagine ko na ginugurgur niya si BBM. Yun yung simula nun. Hindi yung gusto kong bastusin hindi naman extra lang pangalan mo, 1 segundo lang nabanggit. 5 oras yung hearing. 1 segundo lang nabanggit yung pangalan mo. Yun na kaagad ang laman ng buong hearing. Patawa kayo. Ang buong hearing, ini-impeach nila si BP Sara dahil iniisip niya, kaya nagbigay ng halimbawa si Bong Suntay. Halimbawa, iniisip ko bawal daw ang banggitin pag walang consent. Wag na natin siyang tawagin na
sa pangalan. Your Highness na lang. Bawal daw banggitin eh. Sabi niya, dapat daw may consent. Dahil hindi ako nangingi ng consent. Samantala, si Your Highness, sinabi ni Bong Suntay, nakita ko si Your Highness eh. Ako ay nakaramdam ng kakaiba. Kasi ang ganda-ganda niya. May kasalanan ba ako? Yun yung point dun eh. Hindi mo pwedeng kasuhan yung tao dahil lang inisip. Sila po, iniisip pa lang ni BP Sara, kinasuhan na nila ng impeachment. That's the point. Hindi po point ni Bong Suntay, dahil ako'y congressman, babasusin ko si Your Highness. Ang layo sa katotohanan.